tayong magiging tarakli. Madugong krimen sa Davao City, patay sa saksak ang 74 na taong gulang na lalaki. Suspect sa krimen ang kanyang sariling apo. Saksi, si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa kamay mismo ng sariling apo, nagtapos ang buhay ng 74 anyos na lalaki sa Davao City. Saksak sa dibdib at batok ang ikinamatay ng biktima. Ang sospek, ang kanyang 27 anyos na lalaking apo. Lumalabas sa investigasyon na nangyari ang krimen kahapon ng umaga sa kanilang bahay sa Sitio Camellia, San Rafael, Barangay 9A. Nakatira ang sospek sa kwarto na nasa likurang bahagi ng bahay. Kwento ng kapatid ng sospek na nakatira rin sa nasabing bahay. Pag lagubo, nigawas mi dali sa akong partner kay gitanaw na akong lulo. Did na ako malimtan ang pagtawag nila lulo sa kuha og nip kay nangayo og tabang. Pag naog pa lang ako sa hagdanan, nakita na nako kong igsuon gawas sa kwarto sa akong lulo. Nagdibit-bit siya duha ka kutsilyo nga duguan. Hindi pa malaman kung nagkaroon sila ng alitan, pero makailang beses na umanong pinagbantaan ng sospek ang kanyang lolo. Ayon sa kanila mga kaanak, may problema sa pag-iisip ang sospek. Di ko kadawat siyang gibuhat. Sarili niyang lulo, ihagi waag kinabuhi. Sakit kay sa mua nga. Kadugo ra, ihagi ko ang kinabuhi. Ayon sa pulisya, nagdesisyon na ang pamilya na hindi na magsasampa ng kaso. Naka-decide sila nga instead nga mapile sila og kaso, i-diretso na lang i-adto sa mental hospital kini mao nga suspect. Wala na lang mo file ng kaso kay kuan man pud siya, naamo pud siya diferensya sa utak niya. Nga ako lang ang amo na lang giampo nga mahiluna pud akong papa. Para sa GMA Integrated News, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Nawawala umano ang 13 milyon piso na bahagi ng ebidensyang nasamsam sa raid sa isang Pogo Hub sa Bataan noong isang taon. 6 na pulis CIDG ang tinanggal sa pwesto at kinasuhan. Saksi, si Emil Sumangi. 141 million pesos ang nakumpiska bilang ebidensya mula sa sinalakay na umunoy Pogo Hub sa Bagak, Bataan noong October 2024. May mga nadakip at nakuhang iba pang mga ebidensya na magpapatunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking. Tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon ang Noy Hepe ng PNP-CIDG Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia. Nasabot po lahat yan. Actually, mayroon na tayong media coverage during that time. Ongoing na po yung investigation namin ginawa kung bakit ganyan karami ang pera doon. Posible yan na ginamit yan pansahod, operational budget, operational fund. Habang dinidinig ang kaso na natili sa kustodiya ng PNP-CIDG ang nasamsam na pera, makalipas ang ilang buwan, inutusan sila ng korte na ibalik ang pera sa kumpanya. Pero sa turnover, lumitaw na may nawawalang 13 milyong piso. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money, fake money. Nakita na namin na budel yung pera. Kaya immediately after that, tinanong ko sa kanya kung sino ang kakutsaba niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Yun po ang katotohanan. Hindi po ako kasama sa 13.5 na kumuha. So upon careful investigation, we have identified the culprits. Lumabas sa pagsisiyasat na nasa likod ng pagkawala ng pera ang 6 na non-commissioned officers ng PNP-CIDG na tumayong mga investigator, seizing officer sa operasyon at kustodya ng mga ebidensya. Sa press conference kanina, inilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera at magkano ang napunta sa bawat isa. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampahan na ng mga kasong kriminal at administratibo. The mere act na kunin mo ang pera is already a theft. So, yeah, it's already a criminal offense. It's a violation of the oath of office as a police officer. A law was violated. That's why we are going to prosecute them.
Tinanggal rin sa CIDG si Police Lieutenant Colonel Arandia na tumayong Assistant Ground Commander noon sa operasyon at evidence custodian. Iniimbestigahan din siya at inirekomendang sampahan ng reklamo. Iniuwi raw kasi ni Arandia ang kahong-kahong mga pera ayon kay CIDG Director Morico. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to his house. Pero ayon kay Arandia, mali na isama siya sa asunto. Pinagkatiwala po sa akin ng CIDG Command Group that time, in-entrust po sa akin yung pera na yan. Gusto ko lang liwanagin, halinawin sa mga mamamayan na hindi po ako yun. Hindi pa ako kasama. Maayos po yung pera na hawak ko, na nasa custody ko. All accounted po yun. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi, ang inyong saksi. Palalayain na ang 9 na Pilipinong crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi noong July 7 sa Red Sea. Ang sa DFA nakatakda silang ilipat mula sa Yemen papunta sa Oman. Inihahanda na ng Embahada ng Pilipinas at ng Migrant Workers Office doon ang mga hakbang para sa ligtas at agarang pag-uwi ng mga tripulante Pilipino. Nagpaabot naman ng Pilipinas ng taus-pusong pasasalamat sa Sultanate of Oman para sa kanilang tulong at kooperasyon. Bilang paghahanda sa Christmas rush, sinuyod ng MMDA ang mga main road, mga secondary road at maging ang mabuhay lane sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. At bukod po sa mga sasakyang nahatak, ilang motorista rin ang natikitan. Saksi si Oscar Oida. Ngayong pumasok ng Disyembre kung kailan karaniwang problema ang traffic, doble kayod ang MMDA para maalis ang mga sagabal sa daan. Kabilang sa maigpit na binabantayan ang Aurora Boulevard sa Pasay City na tinaguriang mabuhay lane. Ilang motorista ang natikitan. May truck pang lumagpas sa bangketa ang nguso, ang nahatak. Pati mga sagabal sa bangketa, kinumpiska. Ang purpose po nito is to serve as an alternate means na kung saan pag alam natin na hindi may iwasan na magkakaroon ng traffic congestion sa mga major thoroughfares such as EDSA, Rojas Boulevard, andyan po ang Quezon Avenue. So ito mga mabuhay lanes, it will lessen the travel time ng ating mga kababayan. Di rin pinalagpas ng MMDA ang mga secondary road tulad na lang ng Chino Ross Extension sa Taguig. Natikitan din ng ilang motorista. Hinatak ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Sinita rin ang ilang establishmento na umabot na sa bangketa ang operasyon gaya ng isang car wash sa lugar. It's part of our responsibility and part of our jurisdiction na itong mga secondary roads dito po sa Maynila na maiayos po natin at ma-lessen po natin yung mga obstructions. Sa Sukat Road sa Parañaque, inabutan ng MMDA ang ilang illegally parked na sasakyan. Nagkatikitan at nagkahatakan. Tulad ng sasakyang ito sa isang talyer sa lugar. Sa bangketa na kasi mismo, kinukumpuni. Ang masaklap, nasa tapat pa naman ito ng pedestrian crossing. Sa may barangay San Dionisio naman, sakop pa rin ang Sukat Road. Sa may tulay pa mismo pumarada ang ilan, kaya nahatak din. Wala rin kawala ang ilang sasakyang ipinarada pa sa ilalim ng footbridge. Ang Sukat Road ay isang major artery ng Parañaque at Southern Metro Manila. Kaya pag mabagal dito, automatic delayed na ang biyahe sa buong South. Apektado pati ang paliparan. Alam naman natin ang Paskong Pinoy, marami sa atin mga nasa ibang bansa, uuwi po yan. So yung transportation means such as yung mga airport natin, mahalaga po yan to ensure na hindi po magkakaroon ng traffic congestion para hindi rin po ma-delay ang ating mga kababayan who wishes to go out of the country or yung iba naman po from other countries coming home to Manila or to the Philippines. Occupational first aid at basic life support naman ang handog ng LRT Line 2 sa kanilang mga pasahero. Sa pamamagitan niya ng inilunsad na automated external defibrillator na idineploy sa lahat ng LRT2 station at sa loob ng mga tren nito. Ang mga portable na makinang magagamit sa pagresponde sa mga pasahero kung atakihin sila sa puso. Tinuruan din ng mga gwardya at ibang tauhan ng LRT2 ng mga medical staff at mga doktor sa kung paano sila makakaresponde sakaling magkaroon ng cardiac emergency. 30 AED ang sagot ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
kapalit ng advertising space sa ilang istasyon at bagon sa LRT2. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Hinikayat ni Senate President Tito Soto ang mga bumabatikos sa matagal na pagliba ni Senator Bato de la Rosa sa sesyon na magsampa ng ethics complaint laban sa senador. Ang dagdag pa ni Soto, walang pulisiyang no work no pay para sa mga mambabatas. Saksi, si Rafi Tima. Bago ang plenary session kanina, nagtipon muna ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Pero kapansin-pansin, nawala roon si Senador Bato de la Rosa. Simula noong sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, hindi na pumasok si de la Rosa. Maging ang budget hearing ng security agencies na siya dapat ang sponsor, hindi niya sinipot. Sabi ni Senate President Tito Soto, maaaring mag-hire ng ethics complaint ang mga bumabatikos kay de la Rosa. Kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ano pinamagandang remedyo para matalakay natin yan. Pero kahit hindi pumapasok, operational pa rin daw ang opisina ni de la Rosa at hindi magkaka-budget cut. Kinumpirma rin ni Soto na hindi applicable sa mga senador ang no work, no pay policy. Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Ayon kay Soto, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si de la Rosa. Si Senador Ping Lacson, nakausap daw sa kanilang group chat si de la Rosa 2 linggo na ang nakakaraan. Nagbiro pa nga raw si de la Rosa na ibibreak niya ang record ni Lacson. Nung nag-Viber, nag-chat group kami, sabi ko, kinukumusta ko, sabi niya, ibibreak niya raw yung record ko sa pagtatago. That's his decision, ano? Kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, leave it up to him. I cannot advise him because I was there, been there, done that. Tingin naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng gobyerno ng assurance si de la Rosa na magkakaroon ng due process. Personal kong pananaw, hindi pa namin pinag-uusapan ng buong minority. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Diba? Kasi kung sasabihin anytime, pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of option. So yun yung option niya. Nauna nang hiniling ng kapo ni de la Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant sa kanya ng ICC. Pero ang Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ito. Sabi ng OSG, hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktwal na kaso at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Naghain din ng OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Sa ilalim noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at de la Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG, depende sa anyay political weather. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sinalag ng Malacanang ang paninisi ni Cavite 4th District Representative Kiko Balzaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasuspindi sa kanya sa Kamara. Sa isang post online, sinabi ni Balzaga na sinuspindi siya dahil sa pagsasalita niya laban sa anyay pandarambong ng Pangulo. Ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagamit lang ni Balzaga ang pangalan ng Pangulo para mabigyang katwiran ang mga ipinapakalat niyang disinformation. Ang mga post ni Balzaga ang batayan ng ethics complaint laban sa kanya. Itinuturing ang mga ito bilang disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng Kamara, kaya sinuspindi si Balzaga ng 60 araw. 249 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report, 5 ang tumutol, at 11 ang nag-abstain. Hindi lang po mga flood control project ang pinaiimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang LTO gusto masiyasat na ICI ang mahigit 700 milyong pisong halaga ng proyekto na noong 2020 pa nasimulan pero hanggang ngayon ay hindi magamit ng ahensya. Saksi si Joseph Moro.
Sa bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Saldico. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Co para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6th Division, not guilty plea ang inihain ng siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Co sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit non-bailable ang kaso, maghahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Anila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosekusyon matibay ang hawak nilang ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Unang humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. na idinawit ng mag-asawang Pacifico at Sara Vizcaya sa panghihingi umano ng komisyon o kickback. Hindi raw kilala ni Agarao ang mag-asawa at itinanggi ang umano'y pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma ni Agarao na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP, pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office kanina ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Saka overpriced, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Sa press conference kanina, sinabi rin ng LTO na may iniimbestigahan pa sila mga proyekto. Yun pong dalawa na tinatapos ko, which is yung infrastructure na 2 building, 3-story each, 500 million, almost 1 billion yung dalawa. Overpriced po yun. 1,200 square meter ang floor area at 499,500,000 ang halaga. Roughly 400,000 per square meter, rough estimate. So, kitang-kita po. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mataas ng tsansa maging bagyo ng low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ay posibleng pumasok na ito ng PAR. Huling namataan ng LPA, 1,210 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sakaling maging bagyo, tatawagin itong Wilma. Posible itong maglandfall o tumama sa Eastern Visayas o Caraga region sa weekend. At posible ring unti-unting maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa simula sa Huwebes.
Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan bukas ng umaga sa Palawan, extreme northern Luzon at Samar provinces. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas malaking bahagi na ng northern Luzon ang ulanin. At kasama rin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Negros Island Region at Panay Island. Sa Mindanao, may mga pag-ulan din sa Caraga, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. At hindi naman inaalis ang tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila. Umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapatutunayan ng resulta ng medical evaluation ang sinasabi nilang cognitive impairment ng dating Pangulo. At si Vice President Sara Duterte nakadalaw sa ama sa The Hague, nakapag-usap daw sila tungkol sa politika. Saksi, si Salima Refran. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kumusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw ko na ako yung tama. Ganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang tatlong argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Pagkahaba-haba man daw ng gabi, darating din ang umaga. At sa gitna ng mga kalamidad at problema sa korupsyon ng bansa, paano nga ba sasalubungin ang Pasko na may pag-asa? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online. Kurakot! Mga ninakaw! Balik lahat! Bumuhos ang ulan nitong linggo. Pero bumuhos pa rin sa EDSA Shrine ang mga nagprotesta kontra korupsyon. At sa gitna ng pagtitipon, may lumitaw sa kalangitan, isang double rainbow. Namangharian ang mga nakakita mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Base sa nakuhang impormasyon ng GMA Integrated News Research mula sa UK National Meteorological Office, nabubuo ang double rainbow kapag ang sinag ng araw ay 2 beses kung mag-reflect sa isang patak ng ulan. Marami ang naniniwalang ang rainbow ay simbolo ng pag-asa, na sa tuwing uulan, na simbolo ng pagsubok, lumilitaw ang bahaghari. Pero sa panahon ngayong mainit ang usapin ng malawakang korupsyon sa bansa at napakabahal pa ng mga bilihin, may sisilip pa kayang pag-asa? Ayon nga sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, inaasahang hindi maaabot ng Pilipinas ang economic growth target nito sa ikatlong sunod na taon ngayong 2025. Dahil daw ito sa isyu ng katiwalian na nagpababa ng kumpiyansa ng mga investor maging ng consumers. Pagsisikapan pa rin po.
especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talaga po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin ang target. Tinanong namin ang mga kapuso online, sa dami ng isyong kinakaharap ng bansa ngayon, sasalubungin mo ba ang Pasko ng may pag-asa? Hiling ng isa, sana malampasan na ang mga problema sa bansa at managot ang mga dapat managot. Ang mayayaman lang daw ang makapagdiriwang ng Pasko. Paano naman daw ang mahihirap? Tila nawala na ng pag-asa para sa bansa ang isa pang netizen. Kung ikukumpara raw sa cancer, nasa stage 5 na raw ang sakit ng bansa. Pero may mga nananatiling positibo ang pananaw, gaya ng isang netizen na nagsabing ang buhay ay laging mayroong pag-asa. Gumawa pa rin daw ng mabuti at kapalaran na raw ang bahala sa mga taong masasama. Sabi ng isa pang netizen, hindi hadlang sa pagdiriwang ng Pasko ang mga kurakot. Kahit kapos, magiging masaya pa rin daw, basta kasama ang pamilya. Ipagpasalamat daw sa Diyos na kahit anong hirap ng buhay ay nakakaalpas pa rin dahil sa Kanya. Sabi rin ng isa pa, anumang issue ang dumating sa bansa, hindi nito mapipigilan ang sambayan ng Pilipino na ipagdiwang ang matagal ng tradisyon ng Kapaskuhan. Huli or makulong yung mga sangkot sa korupsyon. Feeling ko naman masasalubong ng mga Pinoy yung Pasko ng with hope. With hope pa rin sana kasi tao naman tayong lahat, siguro may mabuti naman po siguro sa kanilang side. Si Jesus naman yung sineselebrate ngayong Pasko, kaya sasalubungin ko pa rin yung Pasko na with hope. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Muli pong kinilala ang mga programa at personalidad ng Kapuso Network sa Anak TV Seal Awards 2025. Saksi, si Bernadette Reyes. Pinili ng libu-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng GMA. 24 oras. At isa ang 24 oras sa mga binigyan ng Anak TV Seal Award. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yung ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend at Unang Hirit. Gayun din ang Kapuso Mo Jessica Soho at mga programa mula sa GMA Public Affairs Group. Mga programa mula sa GMA Entertainment Group. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Sa GTV, 5 programa ang ginawaran ng pagkilala. Dinomina rin ng Kapuso Shows sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB Celebrity Collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayun din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. Ito lamang ay sumisimbolo na may ginagawa kaming mabuti para sa ating mga kabataan. For us to be chosen, it really means a lot. And
it's like I always say, it's an inspiration for us and a motivation to continue to do better. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may anak TV seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin, hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Wala ng buhay ng matagpuan ng 17 anyos na binatilyo matapos na ngayon ang rumaragas ng tubig sa General Santos City. Naligo raw sa ilog ang biktima kasama ang 5 kaibigan nang abutan ng pagragasan ng tubig. Nag-trap daw ang biktima at 2 pang kasama. Gumamit sila ng itinumbang kahoy para makatawid. Pero hindi umano nakahawak dito ang biktima dahil sa bitbit niyang plastic na pinaglalagyan ng kanilang mga cellphone. Doon na raw siya naanod ng tubig. Mga kapuso, 23 araw na lang, Pasko na. At sa ika-4 na taon, muling binuksan ang Christmas by the Lake sa Taguig. Carnival ang tema ngayong taon at tampok ang iba't ibang atraksyon na ma-enjoy mapabata man o matanda. Bukas at libre ito sa publiko. Inilawan naman ang 120 talampakang Christmas tree sa Cebu City. Mahalaga raw ito para sa mga taga-Cebu lalo't pansamantalang naibsan ang kanilang mapait na karanasan, bunsod ng sunod-sunod na trahedya sa lungsod. Mas pinasiya pa ito ng isinagawang fireworks display. Lumutang ang star power ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa kanyang motorcade sa Pasay City. At si Alden Richards naman, inaming muntik ng talikuran ang mundo ng showbiz. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Pang-reynang salubong para sa pambansang manika. Di magkamayaw ang fans sa pagsalubong kay Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa kanyang motorcade sa Pasay. Game sa pagkaway ang Pinay Beauty Queen na sinabayan pa ng marching band. Namigay rin si Atisa ng mga bulaklak sa nakaabang na fans. Alam ko na whatever happens in Thailand, isa-celebrate niyo ako pag-uwi. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Alam ko marami sa inyo since 2018 nakasuporta na sa akin. Nakakataba po ng puso. Ibinahagi naman ni Alden Richards ang isa sa pinakamalaki niyang kinatatakutan sa buhay. Siguro my fear is I might rode alone. Ngayon lang siya dumating. Minsan kasi wala talaga akong pakialam sa sarili ko eh. Mas, kumbaga parang, yung mga importante muna. So, yun na, parang, ngayon lang siya dumating sa akin. Just now, when I said it. That's my fear. I might grow old alone, and I don't want that to happen. Aminado si Alden na nagse-celebrate ng ika-15 taon niya sa industriya na muntik na niyang talikuran ang mundo ng showbiz. Pero hindi raw siya pinabayaan ng Diyos. Kinumpirma naman ni Carla Abellana sa GMA Integrated News na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. Maraming netizens ang naghinalang engaged na ang aktres matapos siyang mag-post kagabi na may singsing sa ring finger habang may kahawak kamay. Nitong Agosto naman, sinabi ni Carla na meron na siyang dinedate. Gusto rin daw niyang manatiling pribado ang kanyang love life. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.